Ang isang teenager na si Alay ay may sakit na lupus. Ibig sabihin nito, inaatake ng immune system niya ang sariling katawan imbes ng mga virus o mikrobyo. Madalas siyang manghina at naging sensitibo sa sikat ng araw kaya hindi siya makalabas kaya wala siyang mga kaibigan. Ngayon ang 16th birthday ni Alay. Pero ang mga tao lang sa party niya ay ang mayayaman niyang magulang at ang mga katulong. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng video call mula sa paborito niyang popstar na bumati sa kanya ng happy birthday. Regalo to mula sa mga magulang niya na nagbayad sa popstar para batiin siya. Tuwang-tuwa si Alay, pero dismayado rin siya dahil nakita ng popstar ang mukha niya na may sakit siya. Kalaunan, binalatan ni Alay ang ilang patay na balat sa harap ng salamin at ininom ang mga gamot niya. Tapos ay nagtanong siya sa AI kung paano magkaroon ng kaibigan. Kaso ang payo ng AI ay lumabas daw siya na hindi naman pwede. Sabi din nito ay makipagkaibigan siya sa mga tao sa mga forum. Pero gusto niya ay totoong kaibigan. Ang sumunod na payo ng AI ay ang mag-alaga ng hayop, pero allergic si Alay. Kaya isinara niya ang kanyang laptop nang naiinis. Tapos ay pumunta si Alay sa pool gamit ang isang espesyal na upuan na nagbaba sa kanya ng dahan-dahan. Sumisid siya at nanatili sa ilalim ng tubig para magpahinga, pero nagkaroon siya ng mga pangitain. Isang scientist ang nagpapakalma sa kanya habang ang mga katawan na kamukha niya ay lumulutang sa mga tubo. Nang dumilat ang isa sa mga clone ay nagising si Alay at nalaman na wala na siyang hangin. Nahirapan siyang lumangoy, buti tinulungan siya ng nanay niyang si Georgia hanggang sa makabalik siya sa upuan. Pagkalipas ng ilang panahon, ang mga magulang niya ay nagdaos ng party kasama ang mga mayayamang tao para ipakita ang proyekto nilang Elysium. Ito ay isang lugar na may malinis na tubig at hangin kung saan ang mga survivor ay maaring manirahan habang ang ibang bahagi ng mundo ay marumi na. Matatagpuan ito sa isang isla na high-tech ang mga kagamitan. Pero nang tinanong ng mga bisita si Alay, ay sinabi ng mga magulang niya na di siya pwedeng makihalubilo sa ibang tao. Samantala, pinapanood ni Alay ang party sa security camera. Napansin niya ang isang waiter na nagdadala ng pagkain sa labas at sinundan niya to sa screen at natuklasan niyang may mga teenager sa beach. Kaya nag-disguise si Alay at palihim na lumabas ng bahay. At busy ang lahat kaya di siya napansin. Akala ng dalawang lalaki sa beach ay matanda na siya. Tinanggal ni Alay ang salamin niya para ipakita na bata siya at sinubukang makipag-usap sa kanila. Pero awkward siya dahil di siya sanay makipag-usap. Umalis ang mga lalaki at narinig ni Alay na pinagtatawanan nila siya. Kaya nalungkot siya at aalis na sana siya. Pero inalok siya ni Brooke ng beer kaya nanatili siya para makipagkaibigan dito. Sa loob naman ng bahay, nagdala si Georgia ng cake para kay Alay pero natuklasang wala na siya. Kaya agad niya siyang ipinahanap sa mga guard. Sa beach, nalaman ni Alay ang lahat ng chismis tungkol sa pamilya niya. Ininom niya ang kanyang unang beer at napaubo siya. Sa sandaling iyon, dumating ang mga bodyguard upang kunin siya pero tumanggi si Alay at nagreklamo ng hawakan siya ng isang guard. Noon din ay biglang naubo ng grabe si Alay. Pero abala ang mga guard sa paghabol sa mga nagbe-video. Pagkalipas ng ilang minuto, dinala si Alay pabalik sa bahay kasama si Brooke. Agad na nagpanik si Georgia. Pinagtanggol naman ni Brooke si Alay kaya kinaladkad siya palayo. Patuloy na pinagalitan ni Georgia si Alay na labis na nagpalungkot sa kanya. Kinagabihan, hinanap ni Alay si Brooke sa social media. Pero nagdesisyon siyang huwag tong contact-in dahil alam niyang di na niya to makikita pa. Kasabay nito ay pinag-usapan ng mga magulang niya ang nangyari at nag-alala na baka magrebelde si Alay. Kinaumagahan, uminom sila ng mga supplement bago kausapin si Alay. Sabi ni Georgia, mabuti ang social interaction para sa mental health at stress. Kaya pinayagan niya si Brooke na makasama si Alay. Inamin ni Brooke na tinest muna siya ni Georgia at binayaran para pumunta. Pero naging magkasundo ang dalawa. Ipinasyal siya ni Alay sa bahay at sinabing bawal pumasok sa opisina ng mga magulang niya. Sa sumunod na mga araw ay nagsaya sila ng husto. Nagdala si Brooke ng mga peluka para kay Alay, lumangoy sila sa pool, nanood ng mga pelikula at nag-ehersisyo pa ng magkasama. Isang araw, tinanong ni Brooke kung Russian ba ang mga magulang ni Alay dahil narinig niya silang nagra-Russian. Sabi ni Alay, may mga business deal sila sa buong mundo kaya marami silang alam na wika. Ang kumpanya nila ay may mga halaman na nakakagamot ng mga sakit at healthy living sila. Istrikto ang diet nila, vegetarian sila, at kumakain lang sila sa pagitan ng 10 AM at 4 PM. Pero ayaw ni Brooke sa pagkain nila at tinuruan niya si Alay kung paano gumawa ng soup. Pero ang mga katulong lang ang humahawak ng kutsilyo dahil iniiwas nila to kay Alay. Tapos nito ay ginuhita ni Brooke ng kilay si Alay para gumanda siya. Inalis din niya ang bandana nito na naglantad sa kaunti nitong buhok. Inahit to ni Brooke na nauwi sa paghahalikan nila. Samantala sa spa, pinapanood ito ng mga magulang ni Alay sa kamera. Nag-aalala si Georgia sa impluwensya ni Brooke at wala siyang tiwala dito. Pero sabi ni Jeff ay mabuting magkaroon ng kaibigan si Alay. Nang umuwi si Brooke, sinorpresa niya ang nasa wheelchair na kapatid na si Robbie gamit ang gamot na ninakaw niya mula sa bahay ni Alay. Nakukonsensya siya sa pagnanakaw dahil naging mabait ang pamilya sa kanya. Pero sabi ni Robbie ay ayos lang yun dahil may tinatago naman daw ang pamilya. Wala daw makikita na kahit isang picture man lang nila sa buong internet. Kinagabihan, may pumasok sa kwarto ni Alay.
Napanaginipan niya ulit ang misteryosong scientist at sa pagkakataong to, narinig niya tong nagsalita ng Russian. Sa tabi niya, may bukas na katawan na nakalabas ang puso. Nang pumulupot ang hose na puno ng dugo sa kanyang leeg, ay nagising siya. Natakot siya sa panaginip kaya tinawagan niya si Brooke na nag-aalaga kay Robbie. Kasalukuyan itong sumusuka dahil sa gamot. Sinabi ni Alay kay Brooke ang tungkol sa panaginip at pinapunta siya pero kailangan siya ni Robbie kaya nag-usap na lang sila sa telepono. Kinabukasan, naghanap ang dalawa ng pelikulang papanoorin at nakita ni Brooke ang CD ng family video. Ipinapakita ng video si Alay na dumating sa bahay nung bata pa siya at yun daw ang huling araw bago siya magkaroon ng sakit. Napansin ni Brooke na isang dekada na yung video pero tila hindi tumanda sina Georgia. Sabi ni Alay na matay ang nanay niya pagkapanganak sa kanya at di niya nakilala ang kanyang ama. Pero maswerte daw siyang na-adopt siya ni Georgia at Jeff. Kinuwento naman ni Brooke na ang ina niya ay may mental disorder at ang ama niya ay masamang tao kaya nakikita lang niya ito tuwing 3 taon. Tinanong ni Brooke si Alay kung nagtitiwala ba siya sa mga magulang niya dahil medyo creepy ang mga ito. Pero gumastos sila ng milyon-milyon para gamutin siya kaya nagalit si Alay sa sinabi ni Brooke at nagkaroon ng pagtatalo kaya umalis si Brooke. Pinanood pa ni Alay ang video kung saan nasa loob siya ng isang kakaibang kwarto. Sinabi ni Georgia na matagal silang naghintay para sa kanya bago siya yakapin. Pagkatapos, nakita ni Jeff si Alay na umiiyak dahil sa pag-aaway nila ni Brooke at nag-aalalang di na siya magkakaroon ng kaibigan. Kaya kinumfort siya at niyakap ni Jeff. Makalipas ang ilang araw, habang nakaupo si Alay sa living room ay di niya napansin ang matandang babaeng nanunood mula sa labas. Noon din ay pumasok ang babae at tinanong to ni Alay kung ano ang kailangan nito. Sinabi ng babae na gusto niya si Alay bago sumugod. Kailangan daw nito si Alay at kinagat siya nito sa braso. Mabuti na lang at dumating ang mga guard at kinaladkad to. Habang pinapagalitan ni Jeff ang mga guard dahil sa kapabayaan ay inasikaso ni Georgia ang sugat. Sinabi ni Alay na mukhang may sakit ang babae at tila kilala daw siya nito. Pero di pinansin ni Georgia ang sinabi niya at isa lang daw itong palaboy. Samantala, tinignan ni Brooke yung gamot ni Alay sa dark web at nalaman na hindi to gamot sa lupus. Ito pala ay isang uri ng gamot na pampatulog. Nag-voicemail si Brooke kay Alay na humihingi ng sorry at humihiling na ayusin ang relasyon nila. Habang nakikinig si Alay rito, may nakita siyang tao na lumabas ng bahay sa kalagitnaan ng gabi. Kinaumagahan, matapos magtalo ay pumayag rin si Georgia makita ulit ni Alay si Brooke. Pagdating ng gabi, naghanda ng hapunan ang dalawa. Ayaw sana ni Georgia pero pumayag pa rin siyang tikman ang kanilang pagkain at sinabi pang masarap ito. Pero biglang nahilo sina Georgia at Alay. Nilagyan pala ni Brooke ng pampatulog yung pagkain. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Alay sa kotse ni Brooke at nagpanik. Ipinaliwanag ni Brooke na nilaso ni Georgia ang kanyang ina. Pero dahil sa pag-uusap ay naaksidente sila. Sa mansyon, nalaman ni Jeff na nagising na si Georgia. Gustong tumawag ng pulis ng isang katulong pero pinigilan siya ni Jeff at sinabing sila na ang bahala. Sa ospital naman, wala pa ring malay si Brooke sa oras na yon. Nadiskubre ni Dr. Morrissey na sobrang bihira ang blood type ni Alay at hindi sila makahanap ng katugmang donor. Nang dumating si Jeff, sinabi ni Morrissey sa kanya na walang lupus si Alay at gusto niyang magsagawa ng mga test. Pero pinigilan siya ni Jeff at sinabing yung private doctor na nila ang bahala. Samantala, hinalughog ng 2 guard ang apartment ni Brooke. Walang magawa si Robbie sa dalawa hanggang sa sinira nila ang computer niya at nagbanta na papatayin siya pag lumapit pa siya sa pamilya ni Alay. Nakauwi na si Alay at maayos na. Nagpasalamat siya kina Georgia dahil sa di pagdemanda at humingi ng pasensya. Gusto pa rin ni Alay na malaman kung okay si Brooke kaya nangako si Georgia na babantayan ng paggaling nito pero ipinagbawal kay Alay na makita siya. Kinagabihan, napanaginipan ni Alay na nagising siya sa isang kotse pero mga magulang niya ang nagmamaneho. Nang lumingon sila, ay nakakatakot ang mukha nila. Sa sandaling iyon, nagising si Alay at tumawag sa ospital para kamustahin si Brooke. Sinabi ni Morrissey na nasa coma si Brooke at sinabi sa kanya na wala siyang lupus. Kaya galit si Alay na pumasok sa opisina ni Georgia at tinanong kung bakit hindi nila sinabi sa kanya na wala siyang lupus. Iginiit ni Georgia na gusto nilang masiguradong totoo ito kaya ipinadala nila ang file nito sa ilang clinic. Lahat daw ng doktor ay nagsabi na may lupus siya kaya nagkamali lang daw si Morrissey. At noon din ay agad na lumabas si Alay sa opisina. Kalaunan habang nanonood si Alay ng mga lumang video, pinakita ni Jeff ang mga resulta mula sa ibang mga doktor. Ayaw basahin ni Alay ang mga ito at inamin niyang nag-overreact siya at sinabihan ng kanyang ama na hayaan na lang ito. Sa ospital naman, binisita ni Robbie si Brooke. Sinigawan niya to dahil hindi nagigising. Nang dumating si Morrissey para mag-check up, sinabi niya kay Robbie na ang mga magulang ni Alay ang magbabayad sa pagpapagamot kay Brooke. Pagkatapos, inalam ni Morrissey ang blood type ni Alay. Tinatawag pala tong golden blood. Hinanap niya ang mga medical application nito at nakita ang article tungkol sa sikretong life extension lab ni Jeff at Georgia. Nang sabihin ng isang nurse na gabi na ay nagdesisyon si Morrissey na umuwi. Pero di niya nakita ang isang kotseng sumusunod sa kanya. Sa gitna ng kalsada, nasiraan ng gulong si Morrissey. Tumawag siya sa repair station pero matagal tong darating kaya nagdesisyon siyang ayusin to mag-isa.
Noon din ay may huminto na kotse at nag-alok ang driver na tulungan siya. Binigay ni Morrissey ang tool at ginamit ito ng lalaki para hampasin siya na tumapos sa kanya. Nung gabing iyon, niluwa ni Alay ang gamot niya at finlush ito sa toilet. Pagkatapos, nakita niya ang ina niya na lumabas. Kaya sinundan niya ito sa isang kwarto sa hardin. Mukha itong spa pero wala si Georgia dito. Nang marinig niya ang mga guard ay agad siyang lumabas. Sa hardin, nagulat siya sa isang anino at aksidenteng nalaglag ang kanyang phone. Pero nang pulutin niya to, ay nawala yung anino. Kinaumagahan, nagulat sina Georgia dahil lumakas kumain si Alay at mas mabilis kaysa dati. Tinanong nila kung iniinom niya ang gamot niya. Sumagot naman siya na oo daw. Pagkatapos ay nag-swimming siya sa pool at napansin nila na mas mahusay na siyang lumangoy. Kinagabihan, napansin din ni Jeff na gumanda ang balat ni Alay. At ani Alay ay dahil daw to sa sikat ng araw nung lumangoy siya. Nagalit si Georgia dahil bawal siyang masikatin ng araw. Kaya nangako si Alay na mananatili na sa loob. Pero bago matulog, tinapon ulit ni Alay ang mga gamot sa toilet. Nang magsipilyo siya, ay pumatak ang ilang dugo at bigla siyang nagsuka ng maraming dugo. Lumitaw si Brooke sa salamin at sinabing gumising siya. Panaginip lang pala to. Kasabay nito, ay nagising na si Brooke sa ospital. Kinabukasan ng umaga, nagising si Alay na nanghihina ulit at walang ganang kumain. Lumalabas na nilalagyan ng mga magulang niya ng gamot ang pagkain para magkasakit ulit siya. Kaya niluwa niya to sa banyo. Kalaunan, sinubukan niyang tawagan si Brooke pero down ang linya nito. Sinubukan niyang gamitin ang computer pero iba na ang wifi password. Pinanood niya ulit ang lumang video at napansin niya ang pinto na di niya pa nakita dati. Kasabay nito, sinubukan siyang tawagan ni Brooke pero laging out of service. Kaya nilabas siya ni Robbie sa ospital. Kinagabihan, sinabi ni Alay na di siya nagugutom at maagang matutulog para magpahinga na ikinatuwa ni na Georgia. Matapos ulit itapon ng pagkain sa toilet, nagkunwari siyang tulog nang i-check siya ni Georgia. Nang makaalis na ang ina, palihim siyang lumabas para bumalik sa misteryosong spa. Dahil sa napanood na video, hinalugog niya ang kwarto hanggang sa makita ang button. Nang pindutin niya to, gumalaw ang isang salamin at lumabas ang isang lock. Sinubukan niya ang lahat ng pwedeng maging password pero di gumana ang mga ito. Tapos ay sinubukan niya yung date sa video na sa wakas ay nagbukas ng sikretong pinto na may hagdan sa loob. Bumaba siya at nakakita ng madilim na pasilyo. Naglakad siya hanggang sa makakita ng lab na may ref na naglalaman ng mga dugo niya. Nahuli niyang sinasali ng mga to kina Georgia na nakahiga sa stretcher. Sa sandaling iyon, dumilat ang kanilang mga mata kaya tumakbo palayo si Alay at nabangga ang isang katulong sa kanyang paglabas. Pero nang makarating siya sa hardin ay nahuli siya ng isang guard. Nang magising si Alay ay nakatali na siya sa stretcher. Tinawag niyang halimaw sina Georgia, pero sinabi ni Jeff na mabuting magulang sila at ang dugo ni Alay ay 1 in a million. Sobrang bihira nito kaya naniningil sila ng $200,000 bawat bag. Lumalabas na ang lupus niya ay dulot ng gamot at ginawa nila yun para mapasunod siya. Ibinunyag ni Georgia na 57 na siya at si Jeff ay 63. Ito ay dahil sa dugo ni Alay at hindi sa pagkain nila o ehersisyo. Tinawag ni Jeff si Alay na lunas. Samantala, dumating sina Robbie at Brooke sa lugar at naghanap ng paraan para makapasok sa mansyon. Sa lab naman ay naghanda si Georgia ng pampakalma. Buti natanggal ni Alay ang tali sa kamay at kinuha ang karayom para saksakin ng pampakalma si Georgia. Tapos tumakbo siya palayo, nakarating siya sa beach at nag-isip ng dapat gawin. Dito ay dumating si Brooke upang tulungan siya. Nang dumating ang mga guard sa lugar ay nagtago sila sa nakahigang puno. Naghintay silang makaalis yung mga guard tapos bumalik sila sa bahay para pagbuksan ng pinto si Robbie. Napagtanto nilang di sila pwedeng pumunta sa pulis o sa media dahil babayaran lang ni na Georgia ang mga ito. Pag tumakas naman sila gamit ang kotse ay mahuhuli sila ng mga pulis. Kaya ang tanging option ay itigil ang lahat. Pagkatapos kumuha ng kutsilyo, pumunta sina Alay at Brooke sa lab at sinira ang lahat ng bag ng dugo. Dito ay nakarinig sila ng classical music at nang sundan to ay napunta sila sa isang opisina. Sa laptop ay tumutugtog ang trailer ng Elysium. Bigla silang may narinig at isang lalaki ang lumitaw sa likuran nila. Ito pala ay si Dr. Volker, ang scientist sa panaginip ni Alay. Nang magsalita to ng Russian, ay tumakbo palayo yung dalawa. Nakita ni Robbie sa camera na hinahabol sila ng mga guard. Pero nang tatawagan niya si Brooke ay kinuha ng isang guard ang phone niya. Patuloy na tumakbo sina Alay para humanap ng exit at nakarating sila sa isa pang lab. May 3 malalaking tub na may mga katawan sa loob at napagtanto ni Alay na clone niya ang mga ito. Dahil ang Elysium Project ay magiging posible lang sa pamamagitan ng dugo niya. Kumuha si Alay ng tool at sinimulang hampasin ang mga tub kaya agad pumasok si Volker para pigilan siya. Pero hinampas to ni Brooke para mapabagsak at patuloy pang hinampas para tumahimik. Pagkatapos ng ilang hampas, nabasag ang mga tubo at nalaglag ang mga clone. Kaya hinampas sila ni Alay ng maraming beses para tapusin. Pero nang palabas na sila, dumating ang isang guard at nahuli si Brooke. Handang lumaban si Alay, kaya pinakalma siya ng kanyang mga magulang.
Matapos sabihin ni Brooke na wala ng mga clone, nagbanta si Alay na magpakamatay para di siya mapakinabangan. Pinakalma siya ni Jeff at humingi ng 10 minuto para mag-usap. Dinala ni Georgia si Brooke sa itaas at tinawag ang piloto para ihanda ang private jet. Humiling din siya ng isang lalaki para iligpit ang magkapatid. Sa hardin naman, sinabi ni Jeff na di niya ginustong maging ama pero naging masaya siya dahil kay Alay. Pinakamahalaga daw sa kanya si Alay at sinubukang yakapin siya pero umiwas si Alay gamit ang kutsilyo. Nang magbanta siyang magpakamatay ulit, lumundag si Jeff sa kanya at sinubukang kunin ang kutsilyo. Pagkatapos ng agawan, ay sinaksak ni Alay si Jeff at bumagsak ito. Agad niya tong pinagsisihan at gustong humingi ng tulong. Pero sinabihan siya ni Jeff na manatili at humingi ng paumanhin bago mawala ng malay. Habang nagba-breakdown si Alay, nagmadaling lumapit si Georgia kay Jeff at napansin na may pulso pa to. Nabihan niya si Alay na tulungan siya pero lumayo lang si Alay. Kaya hinablat niya si Alay at nahulog sila sa pool. Naglaban sila sa tubig. Pero mas bata si Alay at mas may stamina kaya sumuko si Georgia. Pero hinila siya ni Alay pabalik at itinali ang lubid ng upuan sa leeg niya at itinulak sa ilalim ng tubig. Di nagtagal ay nawala ng malay si Georgia. Pero nang palis na si Alay ay nagising si Georgia at hinawakan siya. Buti naabot ni Alay ang kutsilyo at hiniwa ang leeg ni Georgia at tuluyan na tong tinapos. Tapos umahon si Alay sa pool at sinabihan ng mga guard na siya ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya kaya siya na ang boss nila. Inutusan niya silang asikasuhin ng 2 bangkay bago pumasok sa loob. Pagkalipas ng 1 taon, sinabi niya sa mga bisita na sina Georgia ay namatay sa aksidente sa yate. Bubuksan niya pa rin ang Elysium pero gagawin niya tong health facility para sa mga bata mahirap man o mayaman. Kasama niya si Brooke na nagsabing ginamit nila ang dugo ni Alay para makabuo ng mga lunas sa cancer, lupus at diabetes. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Robbie na nakakalakad na ulit dahil siya ang unang test subject. Kasalukuyan niyang nililibot ang underground lab. At dito, ay nakakita siya ng bagong kwarto na puno ng daan-daang clone ni Alay. Huwag mo kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa iba pang movie recap na tulad nito. Maraming salamat po sa panonood.